I wish I had been born dead and then buried, never to see the light of day. In the world of the dead, the wicked and the weary rest without a worry. Job chapter 3, 16 and 17. CEV. May the Lord bless the reading. Blessed day everyone and welcome to our live stream. Again, this is your brother in Christ, Jose Roniboy Perez Cariaga. Isang mapagpalang araw, mapagpalang umaga po sa lahat-lahat ng mga tumatangkilik ng programang ito, ng broadcast na ito. Muli, at dito na naman po ang ating live stream at ang dalangin po ng inyong lingkod ay sana may matututunan na naman tayo sa ang dako man kayo naruroon, anong oras, anong araw, anong parte man ng mundo ninyo panunuorin ang broadcast na ito. Sana ang pagpapala ng dakilang may kapal ang siyang sumasa atin. Nasa Random Acts of Kindness po tayo, part 5, at nag-segue po tayo last week ng burnout. At ngayon naman, pupunta tayo sa kaya tawag nating suicidal tendencies. So pagbibigyan po natin ng mga bagay na yan, bakit natin tinatalakay itong mga bagay na ito? Sa dinami-dami talaga ng nakikita natin, nakakausap natin, na may mga ganitong mga pinagdadaanan. So burnout, last week's lesson, nakita natin na ito ay emotional, physical, and spiritual depletion caused by prolonged stress. Yan din ang makikita natin, suicidal tendencies. Unrelieved responsibilities, yan din makikita natin mamaya, or compassion fatigue. And ang key symptoms ng burnout na makikita din natin mamaya sa ating pag-aaral is that emotional numbness. So, nawawala na ng pakiramdam. Cynicism or irritability. Sumpungin avoidance of people in need. Nakakalimutan na natin. And ang isipin na natin, dami ko nang nagawa. Been there, done that. And the loss of joy or sense of purpose. Hindi na natin nakikita yung purpose, kundi ang nakikita na lang natin yung pagod. Pagod na ang namamayani sa atin. And so, magsisigway ulit yan, yung burnout na yan, ay mapupunta sa suicidal tendencies. Ano nga ba itong mga suicidal tendencies? Tiningnan po natin last week at babalikan lamang natin yung mga texts, yung mga individuals, great men of God, mga taong talagang tinitingala natin, mga taong nasa heroes of faith. Kung ating titingnan ng Hebrews chapter 11, mga taong talaga namang tinitingala sa tinatawag nating mga believers. Yet, makikita natin ang 3 o 4 or even isama natin mamaya yung sa New Testament. Si Moses sa Numbers chapter 11, hindi po natin makakalimutan ang mga wordings na kagaya nito. Sinasabi po ni Moses, ang gawaing ito ay sobra-sobra na sa akin. If this is the way you're going to treat me at magpapatuloy talaga ito, ang sabi niya, just kill me now and end my miserable life. Talagang hindi na lang suicidal thoughts, kundi demanding na, talagang andun na yung kanyang suicidal tendencies. Yet, ang sabi ko nga sa inyo, sana nabasa ninyo and see how God dealt with him, dealt with it. Ang susunod naman, nakita din natin to, Elijah, at pagkatapos doon sa showdown in Mount Carmel, balikan lang natin sa 19 verse 4, part C na po, hindi na natin babasahin yung kabuuan dahil natalakan natin ng ilan. At ang sabi niya, I have had enough, Lord. Sobra-sobrang to. Just let me die sapagkat hindi ako higit. I'm no better off than my ancestors. Kasi iniisip niya, ako na lang ang natitira. Ako na lang ang nandito. Yet, God answered it again. The last one na ibibigay natin, 3 lang muna ibibigay natin dito sa great men of God who had suicidal tendencies. Si Jonah. Jonah chapter 4, unang-una talaga, ang Nineveh ang siyang nag-i-invade sa kanyang bayan. Ang Nineveh ay talagang mortal na enemy ng Northern Kingdom. At si Jonah, hanggat maaari, natural sa tao yun di ba? Ito yung nagpapahirap sa'yo. Parang kung tayo lang, yung karatig sana natin ng malaking bansa, sasabihin natin na, ba't ko sila idadalangin? Idadalangin ko silang kunin na sila ni Lord. At hindi ko idadalangin na pagpalain sila. Kaya ang damdamin ni Jonah, kung maiintindihan mo talaga
yung kanyang pagiging patriotic, yung kanyang nararamdaman na ginagawa ng mga taong ito at sila ang laging imminent threat sa kanilang existence, itong Nineveh. So si Jonah, hindi mo maiaalis talaga yung kanyang sama ng loob ba? O yung kanyang, sana mawala na lang tong threat na to so that we could exist. It's either or kasi yun eh. Sila o kami. But then again, this is what we read in Jonah 4 verse 3. Now, sabi niya, let me die. I'd be better off dead. Higit pang mabuti sa akin ang mamatay. Oh, frustrations. So, mga katanungan is how God deals with suicidal tendencies and how the church views suicide and what Christians think about suicidal tendencies or suicide. Kailangan matuto tayo doon. Pero, ang nakakalungkot nga lang, ay ang sagot lagi pagka napag-uusapan ng suicide, kagaya ng mga maraming mapumupunta sa opisina ko na nagsasabing, sir, ganito po, sir, ganito. At makikita mo talaga yung scars sa kanilang mga kamay, makikita mo talaga yung ibang bagay. In fact, mayroon pang pumunta sa akin na vinidyo niya ang kanyang anak na na talaga namang ang sabi ko sa kanya at gusto yung isisi sa isa sa mga guro. Pero sabi ko sa kanya, kahit saan tayo magpang-abot, hindi po ito maaari na tumayo bilang patunay sa korte. Ang una talaga, pagka may ganito sana, ang una mong ginawa is itinakbo mo sa ospital. Pero gusto mo i-video pa talaga para lang may patunay ka. So, hindi na po maaari yon. So, hindi na in good faith ka agad-agad yon. And so, ilang buwan na rin nakakalipas. So, balit gusto yung isisi sa paaralan dahil bumagsak ang kanyang anak. Hindi mangyayari yon. Not in my watch. May isa pa. Karamihan sa mga nagsasabing Kristiyano at mga mananampalataya, ang natutunan lang nila yung sinabi lang sa kanila ng kanilang mga nakatatanda na hindi na pinag-isipan. Ang iba naman, ACGCs, no? Maipasok lang yung tema ng kanilang mga retreat, yung tema na ganito ang gusto lang ipakita lang sa mga estudyante na nandoon na mga tawag natin doon ay mga audience, captured audience na nga lang. Hindi pa ayusin yung exegesis sa mga text, kundi ipagpipilitan talaga yung kanilang gustong mangyari. Unfair. Di ba? Handed down ng mga kaisipan ay sasabihin, oh, maging kagaya ka ni Judas. Si Judas matapos siya pagkanulo ang Panginoon, nagbigti. So, unforgivable sin yon or mortal sin yan. Hindi dapat. So, ang dami ng mga katuruan mula sa mga tradisyon. At kagaya nga na nasabi natin, hindi pinag-isipan. Kaya sa halip na mapag-usapan ng mas maayos sana ang ganitong mga bagay-bagay, ang suicide, brinabrush aside na lang, no? Nilalagay lang sa isang tabi. Maliban na nga lang, ay malakas ang loob magkaminsan sa mga retreat, gagamitin naman na kung ano mang agenda, mayroon. Ang iba, para lang paiyakin siguro yung mga nagre-retreat. Pero hindi po exegesis ang ginagamit. Exegesis putting meaning into that na wala naman talaga doon, hindi naman talaga nasa konteksto ng bersikulo. So, what are the forces behind suicidal feelings? Unahin muna natin. When you know the why, the how will be easy. Lagi kong sinasabi sa mga estudyante ko yan. Either that be service quality, either that be STS, yung Science, Technology, and Society. When you know the why na pinag-aaralan mo, the how will be easy. Kagaya din ng understanding the self. Bakit? When you know the why, the how will be easy. So let's talk about this. Forces behind suicidal feelings and suicidal tendencies. Ano-ano nga ba ito?
nagbigay sa atin at madali po ninyong maaaring gawin ito ngayon sa tulong ng AI. Available po ang mga materials online at pwede kang maghanap, pwede kang maghagilap doon. There are some psychological and spiritual forces behind suicidal feelings and suicidal tendencies. Unang-una, kailangan nga lang himayin mo, kailangan nga lang tingnan mo, at ito kailangan tatama din sa mga teksto na ginagamit natin, kagaya kay Moses. So si Moses has that feeling of hopelessness. Kaya nga, naniniwala siya na if this is the way you're going to treat me, remove me. Just kill me. Wag na ako. Remove me from the equation. I believe that things will never improve. Kaya kawalan ng pag-asa. The second one is helplessness. Again, ganun din kay Moses and Elijah. Yung feeling powerless to change one's circumstances. Sabi nga ni Elijah, I am the only one left. Mag-isa na lang po ako. Hopelessness din yon. Ganun din kay Moses. Kung ganito din lang naman, iiwan mo ako mag-isa dito, then take me out from the equation. Ulit-ulitin natin yan. O isolation. Lack of connection or belonging. Katatapos lang ni Elijah na ipakita na mas powerful at ang buong Israel said, God, the Lord is God. Katatapos lang niyang ipakita na hindi totoo si Baal or yung Baal worship at ang mga Asherah doon. Ngayon, he is doubting that kasi nawalan siya ng connection sa mga Israelites. And itong si Jezebel talaga nagsasabi pang pupugutan talaga kita ng ulo. Lack of connection or belonging. Or even include that Jonah there. Ayaw ni Jonah. Hindi maaari. Ayaw ko sa kanila eh. Mayroong prejudice talaga si Jonah. Either that be racial prejudice ang nangyayari kay Jonah. Pero may isolation. Hindi talaga siya makakonect na. Hindi na niya ramdam na bigyang awa pa itong bayan na to. Na ayon kay Jehovah o ayon kay Yahweh, they don't know the difference between their left and their right. Ang sagwa na kalagayan, ano? The next one is overwhelming stress or burden. Burnout, di ba? Yung ulit na emotional, spiritual, physical stress. Ako na lang. Lagi-lagi na lang. Ako na lang. Ako na lang lagi. Diba? Or naririnig natin magkaminsan ang mga nagsasabing, mapapagod na ako. Hopelessness. Ayaw ko na. Hindi ko na kaya. Helplessness. Ako na lang ba mag-isa talaga mag-iisip ng mga bagay-bagay na to? Isolation. Tapos, yung parang pasan-pasan mo ang buong mundo, ano? Emotional, spiritual, and even physical pain. Or ano na lang sasabihin ng iba? Intense self-loathing or perception of personal failure na hindi ko nakayanan, na hindi, and then eat it. So these are the forces behind suicidal feelings and suicidal tendencies. Yung pagod na ako. Compassion fatigue. Tagal ko nang binibit-bit ito. Yan. Sa mga dati-rati, ano? Gutay-gutay na ang katawan ko. Ganong mga linya ng mga napapanood natin sa sine. Nagsasabing pasan ko ang daigdig. Those are the wordings. Gutay-gutay na. Yet, the other one is yung existential isolation. At ito ay napakalaki ng impact nito. Na nagsasabing walang nakakaintindi sa pinagdadaanan ko, walang nakakaintindi sa mga bagay-bagay na nangyayari sa akin. At magkaminsan nga sasabihin, mahinang nila lang, kaartehan lang yan. Or a lot of things na hindi nakakatulong sa may pinagdadaanan, kundi bagkos, lalo pang naaapakan. So these are the forces behind suicidal feelings. And both ito, spiritual at saka
psychological forces na marami sa atin ang nakaka-relate. Kaya nga marami sa atin na magsasabi ka agad-agad, oo nga, ako na lang balagi. Pagod na ako, ayaw ko na, and then kung may magagawa lang ako. Walang nakakaintindi. Ako na lang balagi, ako na lang ng ako. And we really can relate to this. So, bago natin tingnan yung ibang bagay, let us first look at this. Sa lahat-lahat ng mga bagay-bagay na forces behind this, in all of this, yung great men na ipinakita natin na nauna, like Moses, Elijah, Jonah, and even Job. In all of this, ang nakakatuwa is that they did not take their own lives. Truth is, they long for connection. Kaya tama yung mga nakita natin na forces, isolation, existential isolation, and then ito pa makikita natin, they ask God's action. Lord, ito opening up, Lord, kung ganito din lang, take me out of the equation. Yet, ang nakakatuwa is that God met them doon sa lowest, rock bottom sasabihin ng iba, pinakamababang parte ng buhay nila, God met them there. At ang isang bagay talaga hindi kagaya natin, hindi kagaya ng mga tao, no condemnation heard. Hindi niya sinabing mahina ka talaga. Hindi niya sinabing, hindi pa ba sapat yung pinakita ko sa'yo? No. God met them with compassion. God met them and God listened and God provided their needs. And God answered their queries. Uunahan natin. With Moses, nakagaya ng sinabi ng kanyang biyanan, the work is too much for you, you cannot do it alone. Matuto ka na mag-delegate. And Moses was provided 70 elders. Diba? Yung head ng 50, head ng 100, head ng and so on. At yung mga matitindi mga bagay-bagay, ibibigay mo kay Moses when directly papunta na sa Diyos. And this is where I am seeing now. Dati-rate, sabi ni Dean, ang Dean po ng school namin, dati-rate ang lahat-lahat ng problema ng mga estudyante sa kanya. Sa ngayon, because of the Office of the Student Affairs, wherein ang inyong lingkod nga ang coordinator, mayroon siyang ibinigay talaga na ito dapat ang maging pamantayan lang. This is what it is. Sabi niya, Ronnie, non-acad, sa'yo lahat-lahat yan. Lahat ng student concerns, pagka non-academics, sa lahat-lahat yan. Pagka-academics, yun lang ang ipapasa mo sa akin. Wala akong pinapahintulutan na mga magulang nakakausapin sino mga teachers. It should go straight to the OSA. Parang Moses. And at first, hindi ko nakita, pero yan ang talagang marching orders ng dean. Kaya nga, nung recognition, sabi niya, ito yung mga mahihirap na mga estudyante. Papasalamat ako na mayroon ng OSA. At hindi nga lang problema magkaminsan ng estudyante sa pag-aaral, kundi kahit mga personal problems nila. With Elijah, tinanong pa niya si Elijah, gentle, soft voice, why are you here? Elijah, ba't andito ka? Pero pinabayaan niyang matulog si Elijah, mag-rest. Binigyan niya ng pagkain. And ni-reassure niya si Elijah na, you are not alone. I have reserved for myself 7,000 individuals or souls that never knelt to Baal. Feeling alone? Elijah, may 7,000 doon. Hindi mo pa nga lang nakukonect, hindi mo pa nga lang nakikita. But I have reserved 7,000 who never knelt to Baal.
mayroon pa rin palang mga hindi pala pwede yung isolation, ano? Existential isolation. Wala nakakaintindi. Ako na lang dumadanas ng ganito. Wala akong kasama dito. No, you're wrong. God has prepared. With Jonah. Si Jonah talaga, yung kanyang prejudice, ano? Yung kanyang hinanakit sama ng loob. Either yung existence kasi nila ang at stake. Hanggat andyan ang Nineveh, may threat ng invasion sa Israel. Hanggat andyan ang Nineveh, mayroong chance, talagang patindi ang chance na mawawala sila sa mapa. Yet, God rebuked him. God taught him, but hindi siya rejected. In fact, may probing question pa nga ang Panginoon. At ang sabi niya, noong tinanggal lang yung vine na nagbibigay sa kanya ng comfort, tinanong siya, is it right for you to be angry? May karapatan ka bang magalit para dito sa vine na pinatubo ko tapos tinanggal ko? Diretsahan bang sumagot siya na galit talaga siya, yet God reinstituted si Jonah. Ipinakita ng Diyos sa kanya na, hey, this is who I am. Yes, indeed, tama si Jonah. Very compassionate God, maawain na Diyos, mahaba ang patience. And exactly right. In all of this, ito makikita natin. Sa mga may suicidal tendencies ng mga leaders, ito ang nakita natin. At ito dapat ang panghawakan natin. When suicidal thoughts arise, ano bang pwedeng gawin? This one will be good. Kung titingnan natin ang Biblia, makikita natin ang biblical examples that God meets His children straightforward. He listens intently. Nung sinabing ako na lang mag-isa, God provided an answer. He provides their immediate needs. Kailangan ng pahinga ng anak kong to, pahinga ka muna. Hindi niya muna ginising. Lalo na isang araw naglakbay si Elijah, no? Pinabayaan niya muna. Mag-rant, pinabayaan niya mag-rant. Hindi niya sinasabing, uy, that is blasphemy. Hindi. Si Moses, pinabayaan niya muna, knowing Moses. Di ba? Yung pagiging impulsive ni Moses. God listens. God provided. Even yung pagpakpangalang ni Moses doon sa bato na sinabi ng Diyos na kausapin mo, that's direct talaga yan eh. Diretsahan talaga na disobedience. Diretsahan talaga na pagpapakita na hindi ako natutuwa dito. So, salib na kausapin niya yung bato, hinampas na lang ni Moses sa tindi ng kanyang galit. Yet, even God did not at that time immediately, killed Moses. Kundi he understands. Kaya natatawa o natutuwa ako. And in my mind, right now, it is playing my Jesus knows just what I need. My Jesus knows when I am lonely. He knows its fear. He sees its tear. He understands my heartaches. He understands because He cares. He listens. He answers lingering questions and doubts. Ako na lang ba, Lord? Ako na lang ba lagi? Ako na lang ba lagi magdadala? Ako na lang ba lagi ang mangunguna? Ako na lang ba lagi? At itong nakakatuwa. Habang nag-aaral tayo ng ating guidance and counseling, nagtanong tayo, what if the counselors or the counselor needs counseling? What if leaders need leadership? Sa church, wala yan eh. Just think. Kasi walang hierarchy. Kaya bawat isa will do their own thing. Di ba? Walang connection whatsoever. And lessons like this, sana
mag-open up. Ang hangarin natin ay sana maintindihan ng bawat isa na oo nga And question like this na tinatanong natin, kung inaasahan mo ang lahat ng pagpapalakas, ang lahat ng encouragement nanggagaling sa ministro o sa pastor or sa evangelista, kung sila ang nanghihina, kanino sila maghahanap? Kanino sila maghahanap? Mayroon bang support group para sa kanila? Mayroon ba mga tao na maaaring magturo sa kanila ng kagaya ng mga ginagawa natin ngayon? At the answer ay none. Wala whatsoever. What if the counselor needs counseling? What if the leader falls? Who will lift him up? Oh, I remember that time. Funerals and things like that. And every time na may mga ganito sa mga church o sa mga members, they always call their minister. Yet nung sa akin nangyari, hindi ko talaga alam eh. And I'm so glad my family, unang-una talaga ang panganay ko, stood up. Pinsan ko. They carried me through and my family carried me through this. Just like what God is doing with his children. He corrects them, he redirects them, not only that, aakayin niya muli. Parang mid-course correction. God never condemns them. So what a God. No wonder we call him Father. When suicidal thoughts arise, ang dapat siguro natin matutunan is this. Suicidal thoughts are desperate cry for relief, not considered plan for self-destruction. Totoo nga naman. Lord, I can't bear this alone. Kagaya din ng be with me, Lord. I cannot bear the loads of life unaided. Or si Moses, I cannot do it alone. If this is your plan, then kill me. Diba? That's too much. Pero hindi niya sinasabing, gawin mo to sa akin. Kaya yung susunod ito, ang makikita natin, suicidal ideation isn't always wanting to die. Ang ibig lang sabihin is that, not wanting to live like this. Ayaw kong magpatuloy sa ganitong buhay. Just like with Moses, if this is the way you have planned, remove me from the equation. Or kagaya din kay Jonah. Or kagaya din kay Elijah. Hindi siya talaga nagsasabing, I want to die. Ang gusto ko lang sabihin, Lord, is ayaw kong mabuhay sa ganito. Pagod na ako. Pagka ang isang mahal sa buhay nagsabing, pagod na ako. Ayaw ko na. Hindi niya ibig sabihin, I want to quit. Ang gusto niya sabihin ay, pwede bang baguhin ito? Pwede ba nating baguhin ito? Hindi ko gustong mamuhay ng ganito. And the third is this. Expressing the desire to die, especially in ancient texts or ancient times, was a form of lamentation. Oh, ito nga naman yung lamentations mo. Ito nga naman yung hinaing mo. Ito nga naman talaga yung idinadaing mo. A theologically permitted form of spiritual protest. Lord, ako na lang ba? Lord, ganito na lang ba talaga? Lord, mas maigi pang kunin mo ako. A form of spiritual protests. Not really wanting that. Yet showing God, Lord, come, meet me, see me. And even the example of Job, or Jesus' lament when Jesus said,
My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Even Jesus, nung nakita niya, prayed, Lord, let this cup pass from me. Nung nakita niya talaga, inevitable, hindi talaga may iwasan kasi kailangan niyang inumin ang cup. Kailangan niya talagang isuffer for our sins, for our salvation. At ito talaga naiilabas niya. At sabi niya sa kanyang mga alagad, can you not be, or can you not bear with me even for a moment? Can you not pray with me? Samahan niyo ako. May isolation din siya. Mayroon din siyang, alam mo yon, pagiging alone in his struggles with this. Kahit na sinabi niya sa kanila, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Hindi pa rin maintindihan ng mga alagad niya. Hindi pa rin maintindihan ng mga taong malalapit sa kanya. And this are dealt with at ipinakita talaga ng Espiritu Santo sa atin, hey, listen, these suicidal thoughts and what God did for those who are having this. With Jesus, sa kanya realization niya lang, sabihin niyang, let your will be done and not mine. What a Savior. When one has suicidal tendencies, it does not mean na sila ay weak, mahina, o mahinang nilalang, o maarte, o kaartehan lang, na sila ay walang pananampalataya. Hindi maaari yung mag-pray ka lang, manampalataya ka lang sa Diyos. No. Napaka-superficial ng mga ganong mga sinasabi. And the more na yung individual having this ay lalo siyang mawawalan ng connection talaga, no? Kasi yung mga inaasahan niyang tutulong sa kanya ay ganito pa ang pagtingin sa kanya. Na they are broken beyond repair. Nasasabihin mo, manampalataya ka lang, magbasa ka ng Biblia mo, mag-attend ka ng this and that. Without meeting, kagaya ng sinabi ko, if you know the why, the how will be easy. I have given you the why. It is up for us to find out the how. And I've been giving you the how. Ang ibig sabihin nito, kapag ang isa ay mayroong suicidal tendencies, it may mean they are carrying a burden that is too much. Bigat na ako, pagod na ako, hirap na ako, hanggang kailan, hanggang saan, and then, ako na lang ba ang mag-iisip, ako na lang ba talaga ang gagawa, ako na lang ba talaga ang ganito, ako na lang ba, and lahat nakapaloob sa kanya, at ang feeling niya is, yun ang kanyang spiritual responsibility. Ganon din sa mga teachers and pastors, Sa'yo iaasa. Sa'yo sasabihin, sa'yo kami umaasa, Brad. Sa'yo kami umaasa, Pastor. Sa'yo kami nakatingal na Pastor. O sa kayo kami umaasa, Brad. Eh kung hindi din lang ikaw, then, di ba? You put more burden. And it has been too long. Kaya nga lagi akong nagtatanong, have you ever asked your pastor? Nung nasa Amerika ako, I asked them, have you ever asked your elders if they want to continue on serving as elders? For the longest time, walang dedication. For the longest time, walang assessment. And so I made one with the help of David Turner then, doon sa Buena Park Church of Christ. I made one. I asked them, have you rededicated the elders, the leadership? Nagawa nyo na ba yan? And they were at first uneasy, At alam ko yung isang elder doon na nag-fire out ng preaching niya sa kalagitnaan ng mensahe ng kanyang sermon is there. At nagsabi nga niya, I thought I was about to fire another preacher.
Kasi ni-request ko talaga na pumunta sa harap. It was so good, and God has given us wisdom noong mga bagay na kinausap ko muna ang mga asawa nila na wag mo nang gagawa ng drastic na move. Ang nakakatuwa is that rededication worship na ginawa ko is hiniram, kinopya ng mga neighboring churches. And binigyan naman nila ako ng para daw doon sa aking intellectual rights. So, every now and then, yung pigeonhole ko, may check-in na nandoon just because they used my Singing Sunday na ginawa na program and that rededication Sunday. Oh, back dito, have you ever asked yung leaders? Have you ever provided yung leaders with help or never? Kaya yung suicidal tendencies and thoughts natin, kailangan na maintindihan na rin natin ngayon na hindi po kasalanan ng mga ito. Yung existential isolation na walang nakakaintindi sa pinagdadaanan mo or ikaw lang mag-isa ang nakakaranas nito, hindi po totoo yun. Kaso nga lang, ang ilan hindi lamang po marunong umintindi at mas mabilis na magsalita kaysa mag-isip. Yung perceived burdensomeness na pabigat na lang ako kaya ayaw ko na maging pabigat. Kabaliktaran ng existential isolation, ano? Ito naman ay ang feeling niya pabigat na lang. Kaya yung ibang mga may karamdaman, lalo tigit yung mga nakatatanda na hindi nabibigyan ng sapat na pagpapahalaga. They perceive themselves as burden kasi hindi na nga sila ngayon ang breadwinner. Kaya pagka may sakit, ayaw nang pumunta sa ospital. Kapag may sakit, ayaw na ring gustong gumaling kasi pabigat na lang. Subalit, kung titingnan natin sa Biblia, the Bible treats them honestly and compassionately. God listens. God provides. And ang response lagi ng Panginoong Diyos ay hindi parusa, kundi unawa. Hindi condemnation, kundi restoration. His presence, binibigyan niya yung provision, at nire-redirect niya at binibigyan niya muli ang isang taong may suicidal tendencies and thoughts, purpose. Reason for existence. So, malapat lang siguro na ang church should learn from this. The church also must act at kagaya nito, na lagi natin ginagamit ito, lagi kong sinasabing ito ang bersikulong pwede kong gamitin para sa preacher's appreciation. Jesus said, "Come away by yourselves to a desolate place and rest a while." Mark chapter 6 verse 31 from ESV. Jesus recognized his disciples' condition is this. They are physically exhausted, katatapos lang nila sa limited commission, they are mentally overstimulated. Hindi nila kayang iproseso, nakapagpaglabas ako ng demonyo, nakapagpagaling ako ng may sakit, and wala man tayong mababasa muna, no? Pero baka, have they tried raising one from the dead? At yung hindi nila kaagad-agad makuha, yung mentally overstimulated sila at hindi pa nila mailabas-labas. Walang pagkakataon na masabi, Lord, this is what we did. Dahil nga sa dinami-dami ng tao na nasa kanila. Spiritual depleted also dahil hindi nila maintindihan. What power? Ano ibig sabihin nito? Lord, ano ibig sabihin ng mga bagay-bagay na to? With much power comes much responsibility, sabi nga. So, Jesus recognized that. And Jesus didn't push them to keep going. Hindi niya sinabing, sige, work, habang andyan pa yung mga taong to. Work, keep on working, guys. On the contrary, sabi niya, come away by yourselves to a desolate place and rest a while. He recognized their limits, and this is what he offered, rest. So come away. Halika kayo.
solitude. So a desolate place, community with me, and then mayroong food and restoration kasi wala silang pagkakataon man lang na kumain and rest for a while. Jesus did that. That still remains as my text for Preacher's Appreciation Month. At magiging Preacher's Appreciation Month nga naman next month na. July na po tayo, Agosto na po ngayon. Having said all that, sana may matutunan tayo with all of these suicidal tendencies and with all of this problem, mental health problem na pinagdadaanan ng mga kabataan, hindi lang ng Gen Z, hindi lang ng millennials, kundi even with Gen X, and how much more, yung feeling of burdensomeness ng mga baby boomers. Sana gawin natin yung tama at nararapat. Again, ito po ang inyong lingkod, Jose Ronboy Perez Cariaga. Muling nagpapasalamat sa inyong pakikinig at pagtangkilik. Sana iparating nyo sa akin ang ibang mga bagay-bagay, yung comments ninyo, suggestions ninyo. I want to hear it. Salamat.